Kamusta, mga kaibigan? Alam nyo, may mga taong hindi napapansin sa loob ng maraming taon. At kapag sila'y umalis, nagiiwan sila ng puwang na kasinlaki ng buong buhay. Ang kuwentong ito ay tungkol sa isa sa kanila. Si Lina ay laging nauunang gumising sa lahat. Pagsapit ng alas, ais ng umaga, habang nagsisimula palang lumiwanag sa labas, abala na siya sa kusina. Naghahanda ng almusal para sa kanyang asawa at biyenan. 23 taon, 8,395 na araw. Hindi niya ito sinasadyang bilangin. Isang araw ay naisipan lang niyang gawin ito dahil sa inip habang nagbabalat ng patatas. Humihilik si Ramon sa kanilang silid tulugan. Si Doña Zenaida naman ay nasa kanyang sariling kwarto, ang dating silid ng kanilang anak na si Paulo. Si Paulo ay umalis na. Maagang nag-asawa, nanirahan sa malayo, at madalang kong tumawag. Hindi nagdaramdam si Lina, naiintindihan niya. Lumaki ang kanyang anak, na tulad din ng ama malamig. Palaging may kalkulasyon, hindi masama, sadyang walang pakialam sa mga bagay na hindi niya pakikinabangan. Nang umagang iyon, isang ordinaryong Martes sa simula ng tag-ulan, nagpiprito si Lina ng hotcake. Ang sagitsit ng batter sa mainit na kawali ay parang musika sa kanyang pandinig. Gustong-gusto niyang magluto. Ito ang tanging larangan kung saan hindi siya pinupuna. Maging si Doña Zenaida, sa kabila ng kanyang pagiging mataray, ay umaamin. Magaling talagang magluto ang manugang ko. Magandang umaga. Pumasok si Ramon sa kusina habang binobotones ang kanyang polo. 52 taong gulang na siya, ngunit mukhang mas bata 3 beses sa isang linggo. Mamahaling pampaganda na binibili niya ng palihim. Sa pag-aakalang hindi alam ng asawa, alam ni Lina. Alam niya ang lahat tungkol sa kanya. O akala niya'y alam niya. Malapit nang maluto ang almusal. Tumangulang si Ramon. Hindi man lang tumingin sa kanya. Kinuha ang cellphone. At nagsimulang mag-scroll. Napansin ni Lina kung paano siya ngumiti sa screen. Isang ngiti na hindi na niya ibinibigay sa kanya sa loob ng maraming taon. Gising na ba si Mama? Hindi pa. Gisingin mo. May mahalaga tayong araw ngayon. Hindi na nagtanong si Lina kung anong mahalagang araw iyon. Matagal na siyang tumigil sa pagtatanong. Hindi na siya isinasali sa mga usapan. Siya ay nagsisilbing tauhan lang. Isang libre at walang imik na katulong. Nakaupo si Doña Zenaida sa kama. Minamasahe ang kanyang mga tuhod. 76 na taong gulang. May arthritis. At masungit na ugali. Lumipat siya sa kanila, 15 taon na, ang nakalilipas matapos mamatay ang kanyang asawa. Mula noon, si Lina ay nabuhay sa isang estado ng malamig na digmaan. Almusal na po, sabi ni Lina. Naririnig ko, hindi ako bingi. Tulungan mo akong tumayo. Inabot ni Lina ang kanyang kamay. Mabigat na sumandal ang biyenan sa kanya. At tumayo. Iabot mo ang duster. Inabot ni Lina ang duster. Mga tsinelas. Yumuko si Lina at inilagay ang tsinelas sa harap ng kanyang mga paa. Baluktot ang pagkakalagay. Inayos ni Lina. Ganito nagsisimula ang bawat araw niya. At ganito rin nagsimula ang huling araw ng kanyang dating buhay. Sa almusal, nagpapalitan ng tingin sina Ramon at Doña Zenaida. Napapansin ni Lina ang mga sulyap na iyon mabilis. Tila may pinag-uusapang lihim, ngunit hindi niya pinapansin. Madalas silang magbulungan. Pinag-uusapan siya sa kanyang likuran. Sanay na siya. Medyo gagabihin ako ngayon, sabi ni Ramon, habang inuubos ang kanyang kape. May meeting kami. Sige. At wag mo nang hintayin si Mama para sa hapunan. Pupunta kami kay Cecilia. Tutulungan siya sa pagre-repair. Si Cecilia ang nakababatang kapatid ni Ramon. Nakatira siya 2 kanto lang ang layo. At palaging may pinapa-repair. Kahit na ang kanyang apartment ay mukhang perpekto na. Sige, hinugas ni Lina ang mga pinagkainan, pinunasan, at inilagay sa tamang lugar. Mga kilos na automatiko na. Pinagsanayan ng maraming taon. Ang araw ay dumaan ng mabagal. Nagpunta si Lina sa palengke.
Bumili ng mga pagkain para sa isang linggo at nagbayad gamit ang sarili niyang card. May nakatakdang halaga lang na ibinibigay si Ramon sa kanya para sa mga gastusin at natuto siyang pagkasyahin iyon. Pagkatapos, naglakad-lakad siya sa parke, umupo sa isang bangko at pinanood ang mga kalapati. 48 na siya, hindi matanda, hindi bata, hindi kapansin-pansin. Katamtaman ang taas, kulay kayumangging buhok, abuhin na mga mata. Matagal na siyang tumigil sa paglalagay ng lipstick at pagpapakulot ng buhok. Para saan pa? Hindi naman napapansin ni Ramon. Walang nakakapansin. Kinagabihan, naghanda siya ng hapunan. Kahit alam niyang siya lang ang kakain. At ganoon nga ang nangyari. Kumain siya, naghugas ng pinggan, at nanood ng telebisyon. Isang walang kuwentang talk show tungkol sa mga pagtataksil, kung saan lahat ay nagsisigawan at umiiyak. Pinatay niya ito. 10:00, humiga na siya para matulog. Hindi pa bumabalik si Ramon at ang kanyang biyenan. Nagising siya sa mga boses. 12:30 na ng gabi. Ang mga boses ay nagmumula sa kusina mahina, ngunit naririnig. Bumalik na sina Ramon at Doña Zenaida. Bumangon si Lina. Isinuot ang kanyang roba. Nais sana niyang lumabas para tanungin kung kumusta ang lahat, mag-alok ng tsaa. Ngunit sa may pintuan ng silid tulugan, huminto siya at nakinig. At aayusin lahat ng abogado. Sabi ni Ramon. Bukas ng 11:00. Maililipat na sa pangalan mo ang bahay. At siya? Boses ng biyenan. Ano siya? Bukas. Paggising niya, tapos na ang lahat. Isa na siyang pulubi. Tawanan. Tumatawa silang pareho. Matagal na dapat nating ginawa yan, sabi ni Doña Zenaida. 23 taon kong tiniis ang manok na yan. Mama, tama na. Anong tama na? Sinasabi ko lang ang totoo. Walang kuwentang babae. Walang ugali. Walang utak. Ang alam lang ay tumayo sa harap ng kalan. Sige na. Sige na. Ang mahalaga, handa na ang mga dokumento. Wala siyang mapapatunayan. Ang bahay ay sa akin. Ang kotse ay nasa kumpanya. Ang mga account. Paano kung gumawa siya ng ingay? Anong ingay? Takot yang sumagot ng pabalang. Iiyak lang yan at aalis. Saan naman siya pupunta? Sa kapatid niya sa probinsya? Hayaan mo siyang pumunta doon. Muling tawanan. Nakatayo si Lina sa likod ng pinto. Hindi umiiyak. Hindi sumisigaw. Nakikinig lang. Ang tibok ng kanyang puso ay kalmado. Nakakagulat na kalmado para sa isang taong kadarating lang. Na malaman na ang kanyang buhay ay tapos na. Hinintay niya ang sakit, ang kawalan ng pag-asa, ang galit. Ngunit ang tanging naramdaman niya ay isang kakaibang kawalan at kalinawan. Paano si Joyce? Tanong ng biyenan. Anong kinalaman ni Joyce dito? Huwag mo akong pinaglololoko. Alam ko ang lahat. Katahimikan. Lilipat siya mamaya. Kapag naayos na ang lahat, bata, 32, at may utak, accountant, matalino. Hindi tulad ng, hindi na tinapos ni Lina ang pakikinig. Tahimik siyang bumalik sa silid, humiga, at ipinikit ang mga mata. Hindi siya nakatulog hanggang umaga. Nakahiga lang siya ng walang kibo. Nag-iisip, nagbabalik tanaw. 23 taon na ang nakalipas, in love siya. Si Ramon ay tila perpekto sa kanyang paningin matangkad. May tiwala sa sarili. May magandang kinabukasan. Nagtatrabaho siya sa isang kumpanya ng kalakalan. Si Lina naman ay isang nurse sa isang klinika. Nagkakilala sila sa isang birthday party ng kanilang mga kaibigan. Nanligaw si Ramon ng maganda mga bulaklak, sine, pamamasyal. Nag-propose siya, pagkatapos ng 3 buwan, hindi siya nagustuhan agad ng kanyang biyenan. Nurse, sabi nito noon, habang nakasimangot. Ang anak ko ay makakahanap ng mas maganda. Ngunit ipinilit ni Ramon. Nagpakasal sila. Ang mga unang taon ay kaya pa. Ipinanganak si Paulo. Si Ramon ay nagtrabaho ng husto. Umakyat sa hagdan ng korporasyon. Nag-resign si Lina. Ipinilit ng kanyang asawa
Sinabing hindi dapat magtrabaho ang asawa niya. Pumayag siya. Noon, tila iyon ay isang pagpapakita ng pag-aalaga. Ngayon, naiintindihan na niya, iyon ay isang patibong. Walang trabaho. Nawalan siya ng kalayaan sa pananalapi. Walang sariling pera. Nawalan ng kalayaan. Walang karapatang magsalita. Nawalan ng sarili. Lumipas ang mga taon. Si Ramon ay lalong naging malamig. Ang biyanan ay lalong naging malupit. Lumaki si Paulo at umalis ng hindi lumilingon. At si Lina ay naiwan isang libreng kasambahay. Yaya para sa matanda. Isang walang laman na espasyo. Sa sarili niyang bahay. Inisip niya ito buong gabi. At pagsapit ng umaga, nang magsimulang mag-silver ang kalangitan, nakapagpasya siya. Hindi siya iiyak. Hindi magmamakaawa. Hindi niya ibibigay sa kanila ang kasiyahang iyon. Aalis siya. Ngunit sa paraang hindi nila inaasahan. 5:00 ng umaga, tahimik na bumangon si Lina. Mahimbing ang tulog ni Ramon. Palagi siyang mahimbing matulog. Lalo na pagkatapos uminom ng brandy. At kagabi, malinaw na nagdiwang sila ng kanyang ina. Sa kanilang sabwatan, nakatayo siya sa tabi niya ng ilang segundo, pinagmamasdan ng kanyang mukha. Sa pagtulog, mukha siyang payapa. Halos tulad ng lalaking pinakasalan niya noon. Halos, ngunit hindi lubos. Ang mga kunot sa gilid ng bibig, ang numinipis na buhok, sa gilid ng noo, ang mabibigat na talukap ng mata. Isang estranghero, isang ganap na estranghero. Hindi nakaramdam si Lina ng galit o sakit, tanging malamig na determinasyon. Pumunta siya sa banyo. Naghilamos, nagsuklay, at nagsuot ng isang simpleng madilim na bestida. Ang isinusuot niya, sa tuwing may inaasikaso, at komportableng sapatos. Kinuha niya ang bag na inihanda niya kagabi, habang tulog pa ang lahat mga dokumento. Kaunting damit, telepono, charger, ang mga pinakakailangan. Ang mga susi ng kotse ay nasa mesita sa pasilyo. Ang kotse ay nakapangalan sa kumpanya ni Ramon, ngunit si Lina lang ang gumagamit nito. Mas gusto ni Ramon ang kanyang bagong SUV. Isang luma, silver na sedan, 10 taon ng tapat na serbisyo. Hinaplos ni Lina ang mga susi, na parang isang buhay na nilalang. Pagkatapos, umupo siya sa mesa sa kusina, at kinuha ang kanyang telepono. Agad na bumukas ang banking app. Hindi kailanman sinusubaybayan ni Ramon ang kanilang joint account, kung saan pumapasok ang interes mula sa mga lumang deposito, at kung saan binabayaran ni Lina ang mga bayarin. Itinuturing niya itong barya-barya lang. 3 taon na ang nakalilipas. Pumasok doon ang mana. Mula sa kanyang tiyahin, 1.8 milyong piso. Noon, tumawa lang si Ramon at sinabing, "Iwanan mo na yan. Para sa mga gastusin." At kinalimutan na ito. Hindi kinalimutan ni Lina. Hindi niya ginalaw ang pera. Ni isang kusing. Nakatabi lang ito. At naghihintay. Na para bang alam niyang darating ang araw na ito. Inilipat niya ang lahat sa kanyang personal na card. Ang card na hindi alam ni Ramon. Ginawa niya ang card na iyon 6 na buwan na ang nakalipas. Noong una siyang naghinala. Noon, hindi pa niya naiintindihan kung ano talaga ang nangyayari. Ngunit sinasabi ng kanyang intuisyon, "Maghanda ka." 1.8 milyon. Hindi ito kayamanan. Ngunit sapat na para sa simula. 5:30 na. Mayroon pang hindi bababa sa 2 oras bago magising si Ramon. Si Doña Zenaida ay mas huling bumabangon. Nag-text si Lina sa kanyang anak, "Paolo anak, okay lang ako. Kung tatawag si Papa, huwag kang mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Mahal kita." Ipinadala. Pagkatapos, binlock niya ang numero ng kanyang asawa at biyenan. Lumabas siya ng apartment. Maingat na hindi gumawa ng ingay. Hindi siya gumamit ng elevator. Bumaba siya sa hagdanan. 7 palapag. Kalmado ang tibok ng kanyang puso. Hindi nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa labas, malamig, amoy tag-ulan, at basang semento. Kamakailan lang umulan. Huminga ng malalim si Lina. At sa unang pagkakataon sa maraming taon,
Naramdaman niya kung paano napuno ng hangin ang kanyang mga baga. Totoong hangin. Ang hangin ng kalayaan. Agad na umandar ang sasakyan. Tapat na matanda. Ngunit bago umalis, may isa pa siyang hinto. Ang himpilan ng pulisya ay 15 minutong biyahe lang. Sa ganitong kaagang oras, halos walang tao, ilang inaantok na opisyal sa desk. Lumapit si Lina at nagpakilala. Gusto ko pong magsampa ng reklamo, sabi niya. Tungkol sa sistematikong psychological na pang-aabuso sa pamilya. Ang desk officer, isang binatang may pagod na mga mata, ay tinitigan siya ng mabuti. Sigurado po kayo? Hinding-hindi. Binigyan siya nito ng mga form. Umupo si Lina sa isang mesa sa sulok at nagsimulang magsulat. Nagsulat siya ng matagal. Halos 1 oras. Inilarawan niya ang lahat. Kung paano kinokontrol ng kanyang asawa ang bawat piso. Kung paano siya pinagbawalan magtrabaho. Kung paano siya iniinsulto ng kanyang biyenan araw-araw. Kung paano unti-unting humina ang kanyang boses, hanggang sa tuluyan na itong natahimik. Kung paano niya narinig ang kanilang pag-uusap kagabi, tungkol sa abogado, sa bahay. At kung paano siya magigising na pulubi. Hindi siya nag-exaggerate o nagdrama. Inilalahad lang niya ang mga katotohanan. 23 taon ng mga katotohanan. Sa reklamo, inilakip niya ang kopya ng mga dokumento, sertipiko ng kasal, birth certificate ng anak, titulo ng bahay. Binili ito habang kasal sila. May karapatan siya sa kalahati. Isang bank statement mula sa joint account na nagpapakitang ang mana mula sa kanyang tiyahin ay kanyang personal na pera. Ito na po ba lahat? Tanong ng desk officer nang matapos siya. Halos. Kinuha ni Lina ang isang sobre mula sa kanyang bag. May sulat po dito para sa asawa ko. Darating siya dito ngayon o bukas. Pakibigay po sa kanya. Personal. Tiningnan ng binata ang sobre. Kakaibang hiling. Alam ko po. Pero mahalaga ito. Napakahalaga. Nagkibit balikat ito at inilagay ang sobre sa drawer ng mesa. Kung yan po ang sabi niyo, ingat po kayo. Salamat. Lumabas si Lina sa himpilan, sumakay sa kotse, at umalis. Nagmaneho siya patimog, kung saan sa likod ng mga burol, ay nagsisimula ang malalawak na bukirin, at maliliit na bayan. Kung saan walang nakakakilala sa kanya at walang maghahanap, wala siyang partikular na plano. Tanging direksyon, tanging paggalaw, tanging kalayaan. Sa daan, huminto siya sa isang karinderya sa tabi ng kalsada, nag-order ng kape at pandesal. Ang waitress, isang matabang babae na nasa mga 60 anyos, ay ngumiti sa kanya. Malayo po ba ang biyahe niyo? Malayo, sagot ni Lina. Mag-isa lang po kayo? Opo. Tumango ang babae na tila naiintindihan. Hindi na nagtanong si Lina kung ano ang ibig niyang sabihin. Inubos na lang niya ang kanyang kape at nagpatuloy sa pagmamaneho. Pagsapit ng tanghali, nasa 200 kilometro na ang layo niya sa bahay. Tahimik ang kanyang telepono. Binlock niya ang lahat ng contact maliban sa kanyang anak. Hindi tumatawag si Paulo. Siguro, hindi pa niya nakikita ang mensahe. O nakita na, pero hindi alam kung ano ang isasagot. Nagrenta siya ng isang kwarto sa isang maliit na inn sa gilid ng bayan. Malinis, simple, na may tanawin ng ilog. Ang may-ari, isang matandang babae na nagngangalang Aling Nena, ay hindi nagtanong ng marami. Kinuha niya ang bayad para sa 1 linggo at ibinigay ang susi. 8:00 ang almusal, sabi niya. Kung kailangan mong maglaba, nasa likod bahay ang washing machine. Salamat. Humiga si Lina sa kama. Ipinikit ang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng 23 taon, nag-iisa siya. Totoong nag-iisa. Walang obligasyon. Walang panunumbat. Walang schedule. Hinintay niya ang takot o kalungkutan o pagsisisi. Ngunit ang tanging naramdaman niya ay katahimikan, isang mapagpalang, nakapagpapagaling na katahimikan. Samantala, 200 kilometro ang layo. Nagising si Ramon sa isang walang laman na apartment. Sa una, hindi niya naintindihan. Lumabas siya sa kusina, walang almusal. Tinawag niya ang kanyang asawa, katahimikan.
Tiningnan niya ang banyo, ang silid tulugan, ang balkonahe. Walang tao. Si Doña Zenaida ay paika-ikang naglalakad sa pasilyo. Nakatukod. Nasaan na yon? Tanong niya. Nasaan ang almusal? Hindi ko alam. Wala siya. Anong wala? Saan siya nagpunta? Nagsimulang kabahan si Ramon. Tinawagan niya ang numero ng kanyang asawa. The subscriber cannot be reached. Tiningnan niya ang aparador. Nawawala ang ilang damit niya. Nawawala ang mga dokumento. Nawawala ang mga susi ng kotse. Tumakbo siya palabas. Ang parking space ay bakante. Anong? Bumalik siya sa apartment. Binuksan ang banking app. Ang joint account 0. Mama! Sigaw niya. Kinuha niya ang pera. Namutla si Doña Zenaida. Magkano ang nandoon? Mga 1.8 milyon. Mana mula sa tiyahin niya. Pera niya pala yun? Teknikal na oo. Pero, natigilan si Ramon. Hindi niya kailanman inisip iyon. Ang pera ay nasa joint account. Kaya para sa kanya, pareho silang may-ari. Ganoon ang kanyang pag-iisip. Ganoon ang mas madali para sa kanya. Tawagan mo ang pulis! Utos ng biyenan. Carnapping yan. Pagnanakaw. Tumawag si Ramon. Ipinaliwanag ang sitwasyon. Ang boses sa kabilang linya ay nakinig, nagtanong ng mga detalye, at biglang sinabi, Sandali lang po. Ano po ulit ang apelyido nyo? 1 segundo. Tama. Alam po namin ang tungkol sa asawa nyo. Pumunta po siya dito kaninang umaga. Pumunta? Bakit? Nag-iwan po siya ng reklamo. At, may isa pa. Para po sa inyo personal. Mas mabuting pumunta po kayo dito. Nanlamig si Ramon. Anong iniwan niya? Pumunta na lang po kayo, para makita nyo mismo. Nagmamaneho si Ramon papunta sa himpilan ng pulisya at nararamdaman ang lumalaking kaba. Hindi takot, matagal na siyang hindi natatakot. Mas tamang sabihin na inis na may halong pagtataka. Si Lina. Ang kanyang tahimik. Sunod-sunurang Lina, ang babaeng sa loob ng 23 taon, ay hindi kailanman nagtaas ng boses. Hindi kailanman tumutol. Hindi kailanman naglakas loob na umalis nang walang paalam. Tumakas siya. Kinuha ang kotse, kinuha ang pera, at pumunta pa sa pulisya. Hindi ito magkasya sa kanyang isipan. Naiwan sa bahay si Doña Zenaida. Hindi niya kayang magtatakbo sa buong siyudad dahil sa kanyang mga tuhod. Ngunit bago siya umalis, nakapagsalita pa ito. Noon pa man, alam ko nang may tinatagong baho yan. Tahimik-tahimik. Pero ahas pala. Makikita mo. May plano yan. Mas mapanganib ang mga ganyang tahimik. Hindi pinansin ni Ramon. Anong ahas? Si Lina ay isang kulay abong daga. Isang alilang kanin. Hindi siya marunong mag-isip ng 2 hakbang pasulong. Wala siyang alam gawin, kundi magluto ng adobo at maglinis ng bahay. Nagpark siya sa tapat ng himpilan. Pumasok sa loob. Ang desk officer, ang binatang iyon, ay nakilala siya mula sa description. Kayo po ba ang asawa ni Ginang Lina? Oo. Anong nangyayari dito? Maupo po muna kayo. Itinuro ng binata ang isang upuan sa tabi ng kanyang mesa. Ang asawa niyo po ay nagsampa ng reklamo kaninang umaga. Reklamo tungkol saan? Tungkol sa sistematikong psychological na pang-aabuso sa pamilya sa ilalim ng R. A. 9262. Kumislap ang mga mata ni Ramon. Pagkatapos, ngumisi siya. Nagbibiro ba kayo? Hindi po. Tinitigan siya ng desk officer nang walang ngiti. Ang reklamo ay tinanggap, nairehistro, at susuriin ayon sa proseso. Anong pang-aabuso? Ni Daliri, hindi ko siya sinaktan sa lahat ng taon. Ang psychological na pang-aabuso ay hindi lang pananakit. Kontrol, pag-iisa, panggigipit sa pera, pagpapahiya. Idinetalye niya po lahat. Naramdaman ni Ramon na umakyat ang dugo sa kanyang mukha. Pagpapahiya, kontrol. Binigay niya sa kanya ang lahat. Bahay, kotse, pagkain, damit.
Nabuhay siyang parang reyna. Walang alalahanin, walang trabaho, hindi kailangang kumilos para kumita ng pera. At iyon ay tinatawag na pang-aabuso? Bubuksan na sana niya ang kanyang bibig para tumutol. Ngunit inunahan siya ng desk officer. At nag-iwan din po siya ng sulat para sa inyo. Pinakiusapan niyang ibigay ng personal. Inabot nito ang sobre. Isang ordinaryong puting sobre na walang nakasulat. Kinuha ito ni Ramon. Pinaglaruan sa kanyang mga kamay. Makapal at dekalidad ang papel. Anong laman? Hindi ko po alam. Hindi niya sinabi. Pinunit ni Ramon ang sobre. Sa loob ay may isang papel na nakatupi sa dalawa. Binuklat niya ito at nagsimulang magbasa. Ramon, hindi na ako magsusulat ng mahabang paliwanag. Hindi mo rin maiintindihan. Akala mo bingi ako at bulag. Akala mo hindi ko naririnig. Kung paano kayo ni Mama nagtatawanan sa likod ko. Akala mo hindi ko napapansin kung paano ka nakikipag-text kay Joyce at ngumingiti sa telepono, isang ngiti na hindi mo na kailanman ibinigay sa akin. Nakita ko lahat. Narinig ko lahat. Alam ko lahat. Kagabi, nakatayo ako sa likod ng pinto ng inyong silid at nakinig sa pag-uusap niyo tungkol sa abogado, sa bahay, sa kung paano ako magigising na pulubi bukas. Nagtawanan kayo. Ngayon, ako naman ang tumatawa. Ang perang kinuha ko ay mana mula sa aking tiyahin. Personal kong pera iyon. May karapatan akong kunin iyon. Ang kotse ay nakapangalan sa iyong kumpanya. Ngunit ikaw mismo ang pumirma sa authorization letter para sa akin 3 taon na ang nakalipas. Wala akong ninakaw. Ang bahay kung saan tayo nakatira ay conjugal property. May karapatan ako sa kalahati. Kung susubukan mong ilipat ito sa pangalan ni Mama o ibenta nang wala ang aking pahintulot, iyon ay paglabag sa batas. Nakipagkonsulta na ako sa isang abogado. Huwag mo akong hanapin. Huwag mo akong tawagan. Binlock ko na ang numero mo. Kung gusto mo ng annulment, payag ako. Pero sa aking mga kondisyon, 23 taon mo akong ginawang isang walang laman na espasyo. Isang invisible na tao. Isang utusan na walang sahod at walang day off. Kinuha mo sa akin ang trabaho. Mga kaibigan, ang karapatang magsalita. Pinabayaan mong insultuhin ako ng iyong ina araw-araw. At ni minsan, hindi ka tumayo sa aking panig. Nagtiis ako dahil naniniwala akong magiging mas mabuti ang lahat balang araw. Na balang araw, makikita mo kung gaano karami ang ginagawa ko para sa pamilyang ito. Na balang araw, magsasabi ka ng salamat. Hindi mo sinabi. Pinlano mong itapon ako sa kalye, na parang isang lumang muebles. Well, ang muebles ay umalis ng kusa. Paalam. Lina, natapos ni Ramon ang pagbabasa, at dahan-dahang napaupo sa upuan pagkatapos ay sa sahig. Hindi siya kayang dalhin ng kanyang mga binti. Tahimik siyang pinanood ng desk officer. Walang awa, walang pagmamalaki. Nanonood lang. Hindi sumagot si Ramon. Nakatitig siya sa papel sa kanyang mga kamay. At hindi makapaniwala na ang mga salitang iyon ay isinulat ni Lina. Ang kanyang Lina tahimik. Sunod-sunuran. Masunurin. Saan? Saan nanggaling ito? Naalala niya ang gabi, bago sila umupo sa kusina kasama ang kanyang ina. Umiinom ng brandy. Pinag-uusapan ang plano. Kung paano sila tumawa. Sa kung ano ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niya. Kung paano sinabi ng kanyang ina, iiyak lang yan at aalis. Kung paano niya sinagot. Saan naman siya pupunta? Lumalabas. Mayroon siyang pupuntahan. Naalala niya si Joyce. Bata, matalino, ambisyoso. Nagtatrabaho siya bilang accountant sa kanyang kumpanya. Nagsimula ang kanilang relasyon 6 na buwan na ang nakalipas. Aksidente sa isang corporate party. Tinitingnan siya nito ng may paghanga. Nakikinig sa bawat salita niya. Tumatawa sa kanyang mga biro. Sa tabi niya, pakiramdam niya'y bata at mahalaga siya. Sa tabi ni Lina, matanda at boring. Hindi niya planong iwan ang kanyang asawa. Para saan pa? Si Lina ay komportable. Siya ang nag-aasikaso ng bahay. Nag-aalaga sa kanyang ina
hindi nagtatanong. Ang annulment ay mga ngahulugan ng paghahati ng ari-arian, mga iskandalo, pagpapaliwanag sa anak. Mas madaling iwanan ang lahat, tulad ng dati. Si Joyce sa labas. Si Lina sa bahay. Perpektong plano. Ngunit, ipinilit ng ina. Alisin mo na yan, sabi ni Doña Zenaida. Ilipat mo ang bahay sa akin. Pagkatapos mag-file ka ng annulment, wala siyang makukuha. At pumayag siya. Dahil mas madali. Dahil si Lina ay isang muebles. Ang mga muebles ay walang karapatan. Ngayon, umalis na ang muebles at dinala nito ang kanyang kapayapaan. Tumayo si Ramon mula sa sahig. Isinuksok ang sulat sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa galit o sa gulat. Hindi niya alam. Maaari ko ba siyang ipahanap? Tanong niya ng paos. Umiling ang desk officer. Sa anong basehan? Siya ay nasa hustong gulang. May kakayahang mag-isip. Umalis ng kusa. Walang ninakaw na pera. Hindi nagkarnap ng kotse. May karapatan siyang pumunta kung saan niya gusto at hindi ipaalam sa inyo ang kanyang kinaroroonan. Pero asawa ko siya. Hindi iyon nangangahulugan na pag-aari niyo siya. Gusto sanang tumutol ni Ramon. Ngunit natigil ang mga salita sa kanyang lalamunan. Tumalikod siya at lumabas. Ang daan pa uwi ay parang walang katapusan. Inisip niya ang sulat. Ang reklamo? Ang pera. Kung paano ipapaliwanag ang lahat sa kanyang ina. Kung ano ang sasabihin ni Joyce. Si Joyce? Naghihintay siyang mag-anul sila. Naghihintay siyang magkasama sila. Bata siya, walang pasensya. Gaano katagal siyang maghihintay? Tinawagan niya ang numero nito. Hello? Ang boses ni Joyce ay inaantok. Ang aga mo namang tumawag. May problema ako. Anong nangyari? Umalis si Lina. Katahimikan. Umalis? Anong ibig mong sabihin, tuluyan na? Oo, kinuha niya ang pera. Ang kotse. Nagsampa ng reklamo sa pulisya. Nanahimik si Joyce ng ilang segundo. Pagkatapos ay maingat na nagtanong. Reklamo? Tungkol saan? Tungkol sa psychological na pang-aabuso. Muling katahimikan. Mas mahaba kaysa sa nauna. Ramon, seryoso yan. Alam ko. Hindi. Hindi mo naiintindihan. Seryosong seryoso yan. Kung kumuha siya ng abogado, kung nakakalap siya ng ebidensya, maaari kang mawalan ng kalahati ng lahat. Wala akong balak mawalan ng kahit ano. Sigaw niya. Akin ang bahay na to. Akin ang kumpanya. Ako ang nagtrabaho para sa lahat ng ito. 23 taon siyang nanatili sa bahay. Pinalaki ang anak mo at inalagaan ang nanay mo. Sa ilalim ng batas, kontribusyon din yon sa pamilya. Natahimik si Ramon. Hindi niya naisip iyon. Hindi kailanman. Kailangan ko ng magaling na abogado. Sabi niya sa wakas. Oo, kailangan mo. Natahimik si Joyce. Makinig ka Ramon, mag-break muna tayo. Ayokong masangkot sa ganitong gulo. Break? Ayokong masali sa isang legal na labanan. Sorry. At ibinaba niya ang telepono. Tinitigan ni Ramon ang telepono sa kanyang kamay. At hindi makapaniwala. Si Joyce, ang matalino, maunawaing Joyce, iniwan siya sa unang senyales ng problema. Tulad ng isang daga na lumulundag mula sa isang lumulubog na barko. At si Lina, 23 taong hindi umalis. Tiniis ang kanyang ina, ang kanyang kalamigan, ang kanyang pagtataksil. Nagtiis at nanahimik. Bakit? Bakit hindi siya umalis noon? Bakit ngayon lang siya umalis? Nakarating siya sa bahay at pumasok sa apartment. Nakaupo si Doña Zenaida sa kusina na may mukhang bato. Oh, ano na? Tahimik na inabot ni Ramon ang sulat. Binasa niya ito at nagbago ang kanyang mukha sa galit. Ahas. Sabi ko na nga ba? Ahas. Kinalkula lahat. Pinlano lahat. Narinig niya ang pag-uusap natin. Sabi ni Ramon nang mahina. Kagabi. Nakatayo siya sa likod ng pinto. Natahimik si Doña Zenaida.
Pagkatapos ay dahan-dahang inilagay ang sulat sa mesa. At ano ngayon? Hindi ko alam. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi niya talaga alam. Nagising si Lina sa sinag ng araw na tumama sa kanyang mukha. Hindi niya agad naintindihan kung nasaan siya puting pader. Hindi pamilyar na kisame, amoy ng bagong labang kumot. Pagkatapos ay naalala niya. Ang inn, ang bayan, na 200 kilometro ang layo mula sa kanyang dating buhay. Kalayaan. Nakahiga siya ng walang kibo, pinakikiramdaman ang sarili, hinihintay ang nakasanayang bigat na dumadagan sa kanyang dibdib tuwing umaga sa mga nakaraang taon. Walang bigat. Tanging gaan at isang kakaibang, halos nakalimutang pakiramdam ng kapayapaan. 9:00 na. Na-miss niya ang almusal. Sa unang pagkakataon sa loob ng 23 taon, na-miss niya ang almusal. At walang dumating para pagalitan siya. Bumangon si Lina, naghilamos, nagbihis, at bumaba. Si Aling Nena, ang may-ari ng inn, ay nakaupo sa beranda. Nag-aalis ng dumi sa mga buto ng sitaw. Gising ka na pala, iha. Lumamig na ang almusal. Pero iinitin ko. Wag na po. Hindi ako gutom. Kailangan. Upo ka. Umupo si Lina. Nagdala si Aling Nena ng isang plato ng lugaw, tinapay, at tsaa na may pulot. Simpleng pagkain, ngunit masarap. Dahan-dahang kumain si Lina. Ninanamnam ang bawat subo. Taga saan ka? Iha? Tanong ni Aling Nena. Bumalik sa kanyang sitaw. Mula sa malayo, nakikita ko. Tumatakas ka ba sa isang tao? Natahimik si Lina. Pagkatapos ay tumango. Sa asawa ko, hindi nagulat si Aling Nena. Bumuntong hininga lang. Nangyayari yan. Marami na akong nakitang ganyan. Dumarating dito, tahimik, takot, pagkatapos ay nakakabawi, nabubuhay muli. Matagal na po kayong may-ari ng inn? 15 taon. Kayo rin po? Abay oo. 20 taon akong nagtiis. Habang umiinom siya at nananakit. Akala ko, saan ako pupunta? 2 anak, walang trabaho, walang pera, tapos isang araw. Nagising ako at naisip ko, mas mabuti pa ang kahirapan sa kalayaan kaysa sa kasaganaan sa hawla. At paano po kayo nakaraos? Mahirap. Ang unang taon ang pinakamatindi. Nagtrabaho ako kahit saan. Janitress, tagahugas ng pinggan, nagtinda sa palengke. Tumulong ang mga anak ko. Tapos nakaipon ako ng pera, binili ang bahay na to. Inayos, at nagsimulang magparenta ng mga kwarto. At heto, nabubuhay. Ngumiti siya. Ang kanyang kulubot na mukha ay nagliwanag sa isang di inaasahang init. Ang mahalaga, huwag sumuko. Ang mga unang hakbang ang pinakamahirap. Pagkatapos, gagaan na. Inubos ni Lina ang kanyang tsaa at lumabas. Maliit at tahimik ang bayan. Ilang dosenang bahay. Isang tindahan. Post office. Isang maliit na simbahan sa burol. Ang ilog ay kumikinang sa ilalim ng araw. Amoy damo at usok. May nagsusunog na mga dahon sa kung saan. Naglalakad siya sa maalikabok na kalsada. At iniisip ang mga salita ni Aling Nena. Ang unang taon ang pinakamatindi. Naniniwala siya. Ngunit ngayon, sa maaraw na umagang ito, ang takot ay tila malayo at hindi totoo. Nag-vibrate ang telepono sa kanyang bulsa. Mensahe mula kay Paulo. Ma, anong nangyari? Tumawag si Papa. Hysterical. Sabi niya umalis ka raw. Totoo ba? Huminto si Lina, binasa ang mensahe ng 2 beses. Pagkatapos ay nag-type ng sagot. Totoo. Umalis ako. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Kapag handa na ako, huwag kang mag-alala sa akin. Okay lang ako. Mahal kita. Dumating ang sagot pagkaraan ng 1 minuto. Ma, hindi ko maintindihan. Ang tagal niyo nang magkasama. Anong nangyari? Nag-isip si Lina ng matagal. Paano niya ipapaliwanag sa isang 25 taong gulang na anak ang isang bagay na unti-unti niyang naintindihan
sa loob ng maraming taon. Paano niya ikukuwento ang libu-libong maliliit na pagpapahiya, ang tahimik na paghamak, ang dahan-dahang pagsakal sa kaluluwa? Paolo, minahal ko ang tatay mo. Mahal na mahal. Pero hindi niya ako minahal. Isa lang akong komportableng gamit para sa kanya. Hindi hihigit pa. Kagabi, narinig kong pinaplano niyang iwan ako, na walang bahay at walang pera. Kasama ang lola mo. Pinagtatawanan nila ako. Hindi ko na kayang manatili. Mahabang katahimikan. Pagkatapos, laging hindi patas sa'yo si lola. Napapansin ko, pero akala ko, hindi ko alam kung anong inakala ko. Na normal lang yon, na ganoon, sa mga pamilya. Naramdaman ni Lina na nangilid ang kanyang mga luha. Napapansin niya, ang kanyang anak. Napapansin at nanahimik. Tulad niya, na nanahimik sa loob ng maraming taon. Hindi, yan normal. Anak, naintindihan ko yon. Pero mas mabuti ng huli kaysa hindi kailanman. Nasaan ka ngayon? Malayo. Ligtas ka ba? Ayoko munang sabihin kung nasaan. Pasensya na. Naiintindihan ko. Ingatan mo ang sarili mo, ma. Mahal kita. Mahal din kita. Itinabi ni Lina ang telepono at matagal na nakatayo sa kalsada, nakatingin sa ilog. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi, ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Mas tamang sabihing, mga luha ng ginhawa. Hindi siya tinalikuran ni Paolo. Hindi pumanig sa ama. Hindi siya sinisi. Higit pa ito sa kanyang inaasahan. Kinagabihan, nakaupo siya sa beranda ng inn, nakabalot sa isang kumot. Nagdala si Aling Nena ng tsaa, nagawa sa luya at tanglad. Sabi niya, nakakatulong daw ito sa pagkabalisa. Nag-text ang anak mo, sabi ni Lina. Hindi niya ako hinusgahan. Nararamdaman ng mga bata ang katotohanan, kahit na nananahimik sila. Natakot ako na baka kamuhian niya ako, na baka piliin niya ang ama niya. Baka balang araw piliin niya, o baka hindi. Hindi natin malalaman. Ang mahalaga, ginawa mo ang dapat mong gawin. Ang iba, susunod na lang. Tumango si Lina. Uminom ng tsaa. Ito ay medyo mapait at mainit. Kailangan ko ng trabaho, sabi niya. Hindi habang buhay ang pera. Anong alam mong gawin? Magluto, maglinis. Dati akong nurse. Nag-isip si Aling Nena. Nurse, sabi mo? May maliit na klinika sa bayan. Ang doktor natin, si Dr. Morales, matanda na, hirap ng mag-isa. Baka kailangan niya ng katulong. Puntahan mo, kausapin mo. Walang mga dokumento, walang rehistro. May mga dokumento ka, at ang rehistro. Gagawan natin ng pansamantalang paraan. Hindi yan mahirap. Tutulungan kita. Tumingin si Lina sa kanya, nang may pasasalamat. Bakit niyo po ako tinutulungan? Nagkibit balikat si Aling Nena. Dahil minsan, may tumulong din sa akin. Isang estrangherong babae. Sa isang estrangherong lungsod. Pinatulog ako. Pinakain. Sinabihan kung saan pupunta. Hanggang ngayon, naaalala ko siya. Ngayon, turno ko na. Natulog si Lina na may di pangkaraniwang pakiramdam ng pag-asa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang hinaharap ay hindi na tila isang madilim na lagusan na walang labasan. Sa unahan ay kawalan ng katiyakan. Ngunit sa kawalan ng katiyakang ito ay mayroong isang bagay na buhay. Isang bagay na totoo. At 200 kilometro ang layo, nakaupo si Ramon sa madilim na kusina at umiinom ng brandy. Halos kalahati na ang laman ng bote. Matagal nang natulog si Doña Zenaida, na nag-iwan ng huling salita. Hanapin mo siya at ibalik. Oh! Maghanap ka ng magaling na abogado. Hindi niya alam kung ano ang gusto niya. Ibalik si Lina? Para saan? Siya mismo ang gustong tanggalin siya. Ngunit ngayon na siya'y umalis ng kusa. Sa kanyang sariling mga kondisyon, na iniwan siyang mukhang tanga. Hindi ito matitiis. Ang kanyang telepono ay nasa mesa. Hindi tumatawag si Joyce. Nagpadala ng maikling mensahe ang anak. Pa, kailangan ko ng panahon.
Para pag-isipan ang lahat, hindi alam ng mga kaibigan. Wala siyang sinabihan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Ramon na tunay siyang nag-iisa. At hindi niya ito gusto. Lumipas ang 1 linggo. Nagsimulang masanay si Lina sa bagong buhay dahan-dahan. Maingat. Tulad ng isang taong muling natututong maglakad pagkatapos ng mahabang sakit. Ang klinika ay nasa isang lumang gusaling ladrilyo sa gilid ng bayan. Si Dr. Morales, isang payat na matandang may mabait na mga mata at nanginginig na mga kamay, ay tinanggap siya ng may pag-iingat. Tinanong siya tungkol sa kanyang nakaraan, kwalipikasyon, at mga dahilan ng paglipat. Sumagot si Lina ng tapat. Hindi itinatago ang pangunahing dahilan, tumakas siya sa kanyang asawa at nagsisimula ng bagong buhay. May diploma ka? Tanong nito. Dala ko po. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang luma at gasgas na folder. Matagal itong tiningnan ni Dr. Morales, naniningkit ang mga mata. 25 taong hindi nagtrabaho sa propesyon. 23. Ayaw ng asawa ko. Ayaw. Ulit nito ng may pag-iisip. Nangyayari yan. Ang yumaong asawa ko, iniwan din ang trabaho para sa pamilya. Nagsisi siya kalaunan. Ibinalik nito ang diploma at sumandal sa upuan. Kailangan ko ng tulong. Totoo yan. Malabo na ang mga mata ko. Bumibigay na ang mga kamay ko. Pero maliit lang ang kinikita ng klinika. Halos libre na ang bigay ko ng tulong sa mga taga rito. Hindi kita mabibigyan ng malaking sahod, pero maaari kitang bayaran mula sa sarili kong bulsa. Tulungan natin ang isa't isa. Kumbaga, hindi malaki, pero sapat para mabuhay. Magkano po? Sinabi nito ang halaga. Tumango si Lina. Mas mababa ito kaysa sa ibinibigay sa kanya ni Ramon para sa mga gastusin, ngunit mas malaki kaysa sa wala. Pumapayag po ako. Kung ganoon, bukas, 8:00, ipakikita ko sa'yo kung ano at paano. Maraming trabaho, malaki ang bayan, at mag-isa lang ako. Lumabas siya sa klinika at huminto sa hagdanan. Ang araw ay palubog na, pinipintahan ang langit ng kulay rosas at ginto. May tumatahol na aso sa kung saan. Amoy mansanas sa kabilang bakuran. Nag-aani sila. Ngumiti si Lina. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, ngumiti siya ng basta-basta. Walang dahilan. Mayroon siyang trabaho. Mayroon siyang tirahan. Mayroon siyang kalayaan. Sapat na iyon. Kinagabihan, tinawagan niya si Paulo. Sumagot ito agad, na para bang naghihintay. Ma, kumusta ka? Mabuti anak. Nakahanap ako ng trabaho. Talaga? Saan? Sa isang lokal na klinika. Tumutulong sa nag-iisang doktor dito. Binabalikan ko ang mga lumang kaalaman. Dati ka ngang nurse. Naaalala ko. Ikinuwento mo. Oo. Matagal na. Bago ka pa ipanganak. Natahimik si Paulo. Pagkatapos ay maingat na sinabi. Si Papa. Tumatawag araw-araw. Nagtatanong kung alam ko kung nasaan ka. At anong sagot mo? Na hindi ko alam. Totoo naman, di ba? Hindi mo sinabi kung saan ka pumunta. Hindi ko sinabi. Ma, naging kakaiba siya. Iba ang boses niya. Hindi ko pa siya narinig na ganoon. Hindi sumagot si Lina. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya para kay Ramon ngayon. Hindi galit ang galit ay nangangailangan ng sobrang lakas. Hindi awa, hindi niya deserve ang awa. Mas tamang sabihing, kawalan. Para bang namatay siya at tapos na siyang magluksa. May sakit si Lola. Patuloy ni Paulo. Sabi ni Papa, tumataas baba ang presyon niya. May mga doktor na pumunta. Nalulungkot akong marinig yan. Talaga bang nalulungkot ka? Nag-isip si Lina. Nilason ni Doña Zenaida ang kanyang buhay sa loob ng 15 taon. Araw-araw, isang patutsada, isang puna, isang panunuya, araw-araw. Mga paalala na hindi siya sapat na maganda, sapat na matalino, sapat na karapat-dapat para sa kanyang mahal na anak. Nalulungkot ako na isa siyang malungkot na tao, sabi ni Lina sa wakas. Ang mga malungkot na tao ay nananakit ng iba, pero hindi iyon dahilan. Nagbago ka, Ma.
Siguro. O baka naging sarili ko lang. Nag-usap pa sila ng kaunti tungkol sa kanyang trabaho, sa kanyang asawang si Ana, tungkol sa mga plano para sa weekend. Isang ordinaryong pag-uusap ng ina at anak. Isang bagay na hindi nila nagawa sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng tawag, matagal na nakaupo si Lina sa beranda, nakatingin sa mga bituin. Iba ang langit dito, malawak, malinis, puno ng kumikinang na mga tuldok. Sa lungsod, nakalimutan na niya kung ano ang itsura ng mga bituin. Lumabas si Aling Nena, na may dalang 2 tasa ng tsaa, umupo sa tabi niya. Tumawag ang anak mo. Opo. Mabait na bata. Mabait, pero malayo. Maraming taon kaming halos hindi nag-uusap ng totoo. Ngayon, sinusubukan naming bumawi. Mahahabol pa yan. Marami pang panahon. Uminom si Lina ng tsaa. Mainit at matamis. Aling Nena, pwede po magtanong? Magtanong ka, nagsisi po ba kayo kahit minsan na iniwan niyo ang asawa niyo? Pagkatapos ay umiling. Ni minsan. Noong una, mahirap, nakakatakot, malungkot, hindi alam kung paano mabuhay. Pero ni minsan hindi ako nagsisi. Alam mo kung bakit? Bakit po? Dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko. Huminga ako ng maluwag. Sa unang pagkakataon, gumising ako sa umaga ng walang takot. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong tao ako, hindi anino. Sulit yon sa lahat ng hirap. Tumango si Lina. Naiintindihan niya. Ngayon, naiintindihan na niya. At 200 kilometro ang layo, naranasan ni Ramon ang pinakamasamang linggo sa kanyang buhay. Nagsimula ang lahat sa pagbisita ng abogado. Isang bata, may tiwala sa sariling abogado na nagngangalang attorney, Roman. Pinag-aralan ang mga dokumento. At nagbigay ng hatol. Komplikado ang sitwasyon. Ang asawa niyo ay may karapatan sa kalahati ng inyong conjugal properties. Ang bahay ay binili habang kasal kayo, kaya kalahati ay sa kanya. Ang kotse ay nasa kumpanya, ibang usapan yan, pero ang authorization letter ay totoo. Ang perang kinuha niya ay kanyang personal na mana. Wala kayong karapatan doon. At ang reklamo, tanong ni Ramon, tungkol sa psychological na pang-aabuso. Sumimangot si Attorney Roman. Hindi maganda yan. Sineseryoso na ang mga ganyang kaso ngayon kung kukuha siya ng magaling na abogado at magpapakita ng ebidensya, testimonya ng mga saksi, mga recording ng pag-uusap, mga medical certificate ng stress, maaaring pumanig sa kanya ang korte. Sa pinakamasamang sitwasyon, mawawalan ka ng higit sa kalahati. Anong testimonya? Anong recording? Sigurado ka bang wala siyang ni-record? Lahat may cellphone ngayon. Isang maling salita. At may recording na. Nanlamig si Ramon. Naalala niya ang daan-daang gabi, kung kailan pinag-uusapan nila ng kanyang ina si Lina nang nakabukas ang mga pinto. Naalala niya ang kanyang mga salita. Ang mga salita ng ina. Pagpapahiya. Panunuya. Mga plano. Paano kung ni-record ni Lina? Paano kung may ebidensya siya? Anong gagawin ko? Makipag-areglo. Ang mapayapang annulment ang pinakamagandang paraan. Hatiin niyo ang ari-arian. Babawiin niya ang reklamo. Maghihiwalay kayo nang may kaunting pinsala. Paano kung hindi siya pumayag? Nagkibit balikat si Attorney Roman. Kung ganoon, korte, mahabang proseso, magastos, at pampubliko. Kayo ang magpapasya. Sinisante ni Ramon si Attorney Roman sa araw na iyon. Kumuha siya ng isa pang abogado. Halos pareho lang ang sinabi. Kumuha siya ng pangatlo. Hindi nagbago ang resulta. Si Doña Zenaida ay lalong naging irritable sa bawat araw. Walang Lina. Ang bahay ay naging isang pugad ng gulo. Walang nagluluto, naglilinis, naglalaba. Sinubukan ni Ramon na kumuha ng kasambahay. Ngunit ang una ay umalis pagkatapos ng 2 araw, hindi kinaya ang ugali ng biyenan. Ang pangalawa ay tumagal ng 4 na araw. Walang silbi lahat, sigaw ni Doña Zenaida. Mama, kumalma ka. Lahat ng ito ay dahil sa walang kuwentang asawa mo. Tumakas,
Iniwan tayo. Tayo mismo ang gustong mag-alis sa kanya. Paalala ni Ramon. Nang pagod. Pero hindi ganito. Hindi ganito. Tama siya. Gusto nilang itapon si Lina na nakakahiya. Wasak, walang pera, at walang karapatan. Ngunit umalis siyang panalo. Hindi ito matitiis. Sa trabaho. Nagsimula na rin ang mga problema. Nalaman ng mga partner ang tungkol sa reklamo sa pulisya. Mabilis kumalat ang tsismis. Dalawang mahahalagang kliyente ang tumangging mag-renew ng kontrata. Nagpahiwatig na ayaw nilang makipagtrabaho sa isang taong may ganoong reputasyon. Kalokohan yan! Sigaw ni Ramon sa telepono. Nagsisinungaling siya. Hindi ko siya kailanman sinaktan. Hindi. Yan ang punto. Malamig na sagot ng kliyente. Ang punto ay kung ano ang itsura nito. Hindi namin maaaring isugal ang aming reputasyon. Si Joyce ay hindi pa rin sumasagot sa mga tawag. Nagsulat siya ng mahabang mensahe. Nagpapaliwanag. Nagdadahilan. Nagmamakaawa. Maikli ang sagot nito. Ramon, pagkakamali to. Kalimutan mo na ako. Pagkakamali. Ang kanilang relasyon pagkakamali. 6 na buwan ng lihim na pagkikita, mga pangako, mga plano para sa hinaharap pagkakamali. Umiinom si Ramon gabi-gabi. Una, 1 baso ng alak. Pagkatapos 2. Pagkatapos 1 bote. Pagkatapos ay lumipat sa brandy. Isang gabi, sa 10 araw mula nang mawala si Lina. Nakaupo siya sa madilim na kusina at tinitingnan ang mga lumang litrato sa kanyang telepono. Kasal. Honeymoon. Kapanganakan ni Paulo, ang mga unang taon ng kasal. Sa mga litrato, nakangiti si Lina. Bata, masaya, in love. Kailan siya tumigil sa pagngiti? Hindi niya maalala. Hindi niya napansin. Wala siyang pakialam. Nakahanap siya ng isang litrato. 10 taon na ang nakalipas. Bagong taon. Si Lina ay nakasuot ng asul na bestida, na may hawak na baso ng champagne. Nakatingin siya sa kamera, ngunit ang kanyang mga mata ay walang laman, pagod, walang buhay. 10 taon na ang nakalipas. Malungkot na siya, at hindi niya nakita. Ayaw niyang makita. Nag-vibrate ang telepono. Mensahe mula kay Paulo. Pa, kailangan nating mag-usap. Pupunta ako sa Sabado. Itinabi ni Ramon ang telepono. Sabado. 3 araw mula ngayon. Ano ang sasabihin ng anak? Papanig sa ina. Sisisihin siya? Bigla niyang naramdaman na takot siya sa pag-uusap na iyon. Tunay na takot. Dati, laging nasa panig niya si Paolo. Laging humahanga sa ama matagumpay. May tiwala. Malakas. Ang ina ay isang background, isang serbisyo. Ganoon ang tama. Ganoon ang komportable. Ngayon, lahat ay gumuho. Inubos ni Ramon ang brandy at natulog. Ngunit hindi siya dinalaw ng antok. Nakahiga siya sa dilim, nakatingin sa kisame. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tinanong niya ang sarili. Isang tanong na matagal niyang iniiwasan. Paano kung tama si Lina? Paano kung talagang halimaw siya? Hindi masama, hindi malupit, ngunit walang pakialam, malamig, mapanghamak. Paano kung sa lahat ng taong ito, nagdurusa siya, at hindi niya man lang napansin? Hindi maganda ang ideya. Tinaboy niya ito, at ipinikit ang mga mata. Ngunit bumalik ito, at bumabalik. Nang paulit-ulit bawat gabi, bawat umaga, bawat oras na tinitingnan niya ang bakanting upuan sa mesa sa kusina. Umalis si Lina, at dinala ang isang bagay na hindi niya mapangalanan. Marahil, ang kanyang tiwala sa sariling katwiran. Ang Sabado ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Ramon. Ginugol niya ang umaga sa nerbiyosong paghihintay, pabalik-balik sa sala. Si Doña Zenaida ay nakaupo sa kanyang upuan, nakasimangot. Tumigil ka nga sa paglalakad. Sumasakit ang ulo ko sa'yo. Darating si Paulo. Narinig ko. At ano? Anak mo yan. Papanig sa'yo. Hindi sigurado si Ramon doon. Ang mga huling pag-uusap nila ng anak ay nag-iwan ng kakaibang lasa. Nakikinig si Paulo. Sumasagot ng maikli. Hindi sumusuporta.
o humuhusga? Tumunog ang doorbell sa tanghali. Binuksan ni Ramon. Si Paulo ay nakatayo sa pintuan matangkad. Malapad ang balikat, kamukha ng ama noong kabataan. Tanging ang mga mata ang iba. Mga mata ng inaabuhin. Mapagmasid. Lahat napapansin. Hi, pa. Hi. Pasok. Pumasok si Paulo. Tumingin sa paligid. Ang apartment ay mukhang hindi inaalagaan alikabok sa mga estante. Maruming pinggan sa lababo. Mga nagkalat na gamit. Wala siyang sinabi. Tinaasan lang ng kilay. Nasaan si Lola? Nasa sala. Pumasok sila ng magkasama. Sinalubong ni Doña Zenaida ang apo ng isang pilit na ngiti. Paolo. Apo. Natutuwa akong makita ka. Hello, Lola. Yumuko siya, hinalikan ito sa pisngi, at umupo sa upuan sa tapat. Nanatiling nakatayo si Ramon. Hindi alam kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay. Tsaa? Tanong niya. Wag na. Sandali lang ako. Nagkaroon ng katahimikan. Tinitingnan ni Paulo ang kanyang ama, at sa kanyang tingin ay mayroong isang bagong bagay. Hindi galit, ngunit hindi rin ang dating paghanga. Mas tamang sabihing, isang pagsusuri. Malamig, matino, na pagsusuri. Pa, kinausap ko si Mama. Alam ko, ikinuwento niya sa akin ang lahat ang pag-uusap niyo noong gabing. Yon, ang abogado. Ang plano na iwanan siyang walang bahay. Suminghal si Doña Zenaida. Nag-exaggerate yan. Nag-uusap lang kami. Lola, tumingin si Paulo sa kanya. At naging matigas ang kanyang boses. Gusto kong marinig si Papa. Pakiusap. Natahimik ang matanda. Nasaktan na nakasimangot. Lumunok si Ramon. Paulo, hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Kung ganoon, ipaliwanag mo. Ang nanay mo, kami. Matagal na kaming nabubuhay na parang magkapitbahay. Hindi mag-asawa. Gusto ko, akala ko, mas mabuti kung maghihiwalay kami. At para doon, kailangang ilipat ang bahay sa pangalan ni Lola sa likod ni Mama? Hindi nakasagot si Ramon. Naghintay si Paulo. Naghintay rin si Doña Zenaida. Tinutusok ng masamang tingin ang apo. Nagkamali ako, sabi ni Ramon sa wakas. Inaamin ko, pagkakamali. Dahan-dahang inulit ni Paulo. 23 taon mo siyang tinrato. Na parang katulong. 23 taon mong hinayaan si Lola na laitin siya. 23 taon siyang nagluto, naglinis, nag-alaga sa lahat, at ni minsan hindi nakarinig ng salamat. Pagkakamali rin ba yon, Paolo? Hindi pa ako tapos. Itinaas niya ang kamay. Pinipigilan ang ama. Lumaki ako sa bahay na ito. Nakita ko kung paano niyo siya tratuhin. Nakita ko, at nanahimik, dahil mas madali. Dahil hindi kailanman nagreklamo si Mama. Dahil duwag ako. Nabasag ang kanyang boses sa huling salita. Natahimik siya. Pinagsiklop ang mga kamay. Ngayon, malaki na ako. Kakakasal ko lang. May sarili na akong pamilya. At naintindihan ko ang isang bagay. Kung si Ana ang nasa posisyon ni Mama, mamamatay ako sa hiya. Naiintindihan mo ba? Mamamatay. Tinitingnan ni Ramon ang kanyang anak at hindi ito makilala. Nasaan ang masunuring batang laging sumasang-ayon sa ama? Nasaan ang tahimik na teenager na nagsisikap na hindi pansinin ang mga alitan sa pamilya? Sa harap niya ay isang lalaki matanda, may tiwala, may sariling mga prinsipyo. Hindi ko hinihiling na pumili ka ng panig, mahinang sabi ni Ramon. Nakapili na ako. Humagulgol si Doña Zenaida. Hinawakan ang puso. Paolo, paano mo nagawa ang tatay mo? Ang tatay ko, 23 taong ginawang miserable ang buhay ng nanay ko. At tinulungan mo siya, Lola. Araw-araw, sa bawat salita. Walang utang na loob. Sigaw ng matanda. Pinalaki ka namin. Pinag-aral. Si Mama, ang nagpalaki sa akin. Si Papa ang kumikita ng pera. Ikaw, Lola, ang pumupuna. Magkakaiba ang mga bagay na yon. Tumayo siya. Inayos ang kanyang jacket. Hindi ako makikipag-away.
Hindi yun ang ipinunta ko dito. Gusto ko lang sabihin, tama si Mama. Sa lahat ng bagay. At kung susubukan yung kunin sa kanya ang nararapat sa kanya ayon sa batas, nasa panig niya ako. Sa korte, kung kinakailangan. Paolo. Lumapit si Ramon. Pa, mahal kita. Tatay kita. At hindi yan magbabago, pero hindi na kita kayang respetuhin. Siguro balang araw, kung magbabago ka. Pero sa ngayon, hindi. Lumabas siya, hindi lumingon. Ang pinto ay sumara ng tahimik, walang kalabog. Mas masahol pa ito kaysa sa umalis siyang may iskandalo. Humagulgol si Doña Zenaida ng malakas. Pangit, may mga panaghoy. Anong kahihiyan? Ang sarili nating apo. Ipinagpalit tayo sa babaeng yon. Hindi nakikinig si Ramon. Nakatayo siya sa bintana at pinapanood si Paolo na sumakay sa kotse at umalis. Ang kanyang anak, ang kanyang kaisa-isang anak, pinili ang ina. Makatarungan ito. At dahil doon, mas masakit, nalaman ni Lina ang tungkol sa pagbisita ni Paolo kinagabihan. Tumawag siya kaagad pagkaalis. Kinausap ko si Papa. At, mahirap. Pero sinabi ko lahat ng gusto kong sabihin. Nakikinig si Lina. At dumaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi sa pasasalamat. Lumaki na ang kanyang anak. Ang kanyang anak ay naging isang lalaki. At pinili niya ang katotohanan. Salamat, anak. Huwag kang magpasalamat. Dapat ko nang ginawa. Noon pa, pasensya na kung nanahimik ako ng maraming taon. Bata ka pa noon. Duwag ako. Pero hindi na mauulit. Nag-usap sila ng isang oras. Sa unang pagkakataon, ng totoo, walang mga pahiwatig at awkward na katahimikan. Ikinuwento ni Paolo ang tungkol sa kanyang buhay. Kay Ana. Sa kanilang mga plano. Nakikinig si Lina at ngumingiti. Pagkatapos ng tawag, matagal siyang nakaupo sa beranda. Nakatingin sa mga bituin. Lumabas si Aling Nena. Umupo sa tabi niya. Magandang balita. Sobra. Ang anak mo. Oo. Pumunta siya sa asawa ko. Sinabi sa kanya ang totoo. Tumango si Aling Nena. Matapang na bata. Oo, matapang. Biglang tumawa si Lina magaan. Malaya mula sa puso. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Alam mo, Aling Nena, ang dami kong taong natakot. Natakot umalis. Natakot manatili. Natakot mawala ang anak ko. At ngayon wala na akong kinatatakutan. Iyan ang kalayaan, iha. Kapag nawala ang takot, doon nagsisimula ang tunay na buhay. Tumango si Lina. Nagsisimula pa lang. 48 siya. May mga dekada pa sa hinaharap. At sa unang pagkakataon, gusto niyang mabuhay. Lumipas ang isang buwan na hindi namamalayan. Nasabak na si Lina sa trabaho. Nasanay sa ritmo ng bayan. Sa mabagal. Payapang buhay nito. Tuwing umaga, pumupunta siya sa health center. Tumatanggap ng mga pasyente kasama si Dr. Morales. Nagpapalit ng benda. Nagtuturok. Kumukuha ng presyon. Naalala ng kanyang mga kamay. Ang mga nakalimutang kasanayan. Nang mas mabilis kaysa sa inaasahan niya, ang mga lokal ay tinanggap siya. Nang may pag-iingat isang dayo. Tagalungsod. Hindi alam kung saan nanggaling. Ngunit unti-unti, natunaw ang yelo. Ang mga lola ay dumarating hindi lang para sa mga gamot, kundi para na rin makipag-usap. Ang mga batang ina ay dinadala ang kanilang mga anak at nananatili para sa tsaa. Ang mga lalaki, nahihiya, ay nagtatanong ng payo sa mga sensitibong usapin. Nakasanayan mo na dito. Sabi isang araw ni Dr. Morales, habang pinapanood si Lina, na pinapakalma ang isang umiiyak na sanggol. Nakikita ko, iba na ang mga mata mo. Buhay na. Ngumiti si Lina. Napapansin din niya ang mga pagbabago sa salamin. Sa refleksyon sa mga bintana, sa reaksyon ng mga tao. Hindi na siya hukot. Hindi na yumuyuko. Hindi na nagugulat sa mga biglaang tunog. Na para bang nabitawan niya ang isang hindi nakikitang pasanin
na matagal niyang dinala. Si Aling Nena ay naging kanyang kaibigan. Ang unang tunay na kaibigan sa mahabang panahon, ginugugol nila ang mga gabi sa beranda. Umiinom ng tsaa. Nag-uusap tungkol sa lahat at wala. Ikinuwento ni Aling Nena ang kanyang buhay. Ang mga anak, ang yumaong pangalawang asawa, isang mabuting tao na nakilala niya pagkatapos niyang tumakas sa una. So, mayroon palang magandang nangyayari, tanong ni Lina isang araw. Pagkatapos ng lahat, hindi agad-agad at hindi palagi. Pero mayroon. Hindi iniisip ni Lina ang mga bagong relasyon. Hindi pa gumagaling ang sugat. At saka, ayaw niya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pag-aari niya ang sarili niya. At ito ay napakasarap. Tumatawag si Paulo linggo-linggo, nagkukuwento ng mga balita. Nagtatanong tungkol sa kalusugan. Sa trabaho, isang araw, sinabi niya, "Ma, gusto naming pumunta ni Ana. Tingnan kung kumusta ka na." Talaga? Talaga? Sa susunod na weekend, kung okay lang sa'yo. Hindi tumutol si Lina. Hinintay niya ang kanilang pagdating nang may kaba at tuwa sa unang pagkakataon. Ang anak niya mismo ang gustong bumisita. Nagpapakita ng inisyatiba. Dumating sila ng Sabado ng umaga si Paulo at Ana. Isang batang mag-asawa na may magkaparehong ngiti. Si Ana ay isang mabait, bukas palad na babae. May kulay kalawang na buhok at maraming peka sa ilong. Niyakap niya ang kanyang biyenan, na parang matagal na silang magkakilala. "Tita Lina, sobrang saya ko pong makilala kayo." "Lina na lang." Pakiusap. Naglakad-lakad sila sa bayan. Umupo sa maliit na kainan sa tabi ng ilog. Nag-usap. Tinitingnan ni Paulo ang kanyang ina, nang may pagtataka. "Ibang-iba ka, ma. Hindi kita makilala. Masama ba?" "Hindi, hindi. Ang galing." "Mukha kang masaya." "Siguro dahil masaya ako." Kinagabihan, nang umalis si Ana para tulungan si Aling Nena sa kusina, naiwan sina Paolo at Lina sa beranda. Matagal na nanahimik ang anak. Nakatingin sa paglubog ng araw. "Ma, may kailangan akong sabihin sa'yo." "Nakikinig ako." Si Papa, malala na siya. Umiinom araw-araw. Problema sa trabaho. Umaalis ang mga partner. Nawawala ang mga kliyente. Si Lola, tuluyan ng humiga. Kailangan ng tagapag-alaga. Pero wala siyang mahanap. Nakinig si Lina ng tahimik. Inaasahan niyang makaramdam ng pagmamalaki, ngunit wala. Tanging pagod na kalungkutan. Tumawag siya sa akin. Patuloy ni Paulo. Umiiyak sa telepono. Sinasabing naintindihan na niya ang lahat. Na gusto niyang humingi ng tawad. Hiningi ang bago mong numero. "Binigay mo?" "Hindi. Sinabi kong desisyon mo yon." Tumango si Lina. "Tama. Desisyon niya iyon. Gusto niyang makipag-usap." Sabi ni Paulo. "Hindi ko alam kung totoo o hindi. Pero gusto niya." Pag-iisipan ko. Nag-isip siya buong gabi. Pabalik-balik sa kama. Nakatingin sa kisame, nagbabalik tanaw. 23 taon, 8,000 araw, milyon-milyong maliliit na sakit, pagpapahiya, pagkabigo, at isang pag-uusap sa likod ng pinto na sumira sa lahat. Gusto ba niyang makausap si Ramon? Marinig ang kanyang boses, ang kanyang mga dahilan, ang kanyang huling-huli na paghingi ng tawad. Hindi, ayaw niya, ngunit naiintindihan niyang darating ang araw na kailangan. Annulment, paghahati ng ari-arian, mga dokumento, lahat ay nangangailangan ng komunikasyon. Hindi maaaring iwasan magpakailanman. Kinaumagahan, sinabi niya kay Paulo, "Ibigay mo sa kanya ang numero ko. Sabihin mong mag-text siya. Ayoko munang tumawag." "Sige, ma." Umalis sila pagkatapos ng tanghalian. Nakatayo si Lina sa gate, kumakaway sa papalayong sasakyan. Ang kanyang puso ay magaan at medyo kinakabahan. Nag-text si Ramon noong gabing iyon. Isang mahabang mensahe. Magulo. "Lina, alam kong hindi ako karapat-dapat sa sagot mo. Alam kong nasaktan kita. Sobrang sakit. Hindi ko yon naintindihan noon. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Araw-araw, gumigising ako at naiintindihan ko. Malungkot ako nang wala ka.
Hindi dahil walang nagluluto at naglilinis kumuha ako ng mga tao. Malungkot sa ibang paraan. Malungkot. Walang laman. May sakit si mama. Hindi ako kinakausap ni Paulo. Gumuho ang lahat sa trabaho. Nakaupo ako gabi-gabi mag-isa. At iniisip, paano ako napunta dito? Paano ko hinayaang maging ganito ako? Hindi ko hinihiling na bumalik ka. Naiintindihan kong imposible yon. Pero gusto kong humingi ng tawad ng personal. Pwede ba akong pumunta? Para lang mag-usap. Isang beses lang. Pakiusap. Binasa ni Lina ang mensahe ng 3 beses. Pagkatapos ay itinabi ang telepono at lumabas sa beranda. Nakaupo si Aling Nena sa kanyang upuan. Nagtatahi ng lumang damit. Nag-text ang asawa mo. Paano niyo nalaman? Sa mukha mo. Nakikita ko. Gustong pumunta. Makipag-usap. Humingi ng tawad. Itinabi ni Aling Nena ang kanyang knitting. At anong iniisip mo? Hindi ko po alam. Isang bahagi ko. Ayaw ko na siyang makita. Ang kabilang bahagi? Hindi mo alam? Alam mo, takot ka lang aminin. Tumingin si Lina sa kanya. Anong kinatatakutan ko? Nasasaktan ka niya ulit. Na ang mga salita niya ay walang laman. Na maniniwala ka. Tapos magsisisi. Totoo iyon. Iyon mismo ang kinatatakutan ni Lina. At takot ka rin na baka nagbago siya talaga. Patuloy ni Aling Nena. At kung ganoon, kailangan mong magpasya. Magpapatawad ka ba? O hindi? Mas mahirap yon kaysa sa pagkamuhi. Matagal na nanahimik si Lina. Pagkatapos ay sinabi, ang tatay ko. Binubugbog ang nanay ko. Lumaki ako sa takot. Ipinangako ko sa sarili ko. Nahahanap ako ng mabuting tao. Na magkakaroon ako ng normal na pamilya. At anong nangyari? Hindi nananakit si Ramon. Pero minsan, parang mas masakit ang mga salita kaysa sa mga kamao. Masakit. Totoo yan. Ayoko siyang patawarin. Ayokong magpanggap na okay lang ang lahat. Kung ganoon, wag mong gawin. Ang kapatawaran ay hindi obligasyon. Ito ay isang pagpili. Kinuha ni Lina ang telepono at nag-type ng sagot. Pumunta ka. Pero wala akong ipinapangako. Ipinadala. Namatay ang screen. Ang pagpili ay nagawa na. Dumating si Ramon pagkatapos ng 3 araw. Nakita ni Lina ang kanyang kotse mula sa bintana ng klinika. Isang itim na SUV. Puno ng alikabok sa daan. Huminto ito sa tapat ng inn ni Aling Nena. Asawa mo? Tanong ni Dr. Morales. Napansin kung paano siya namutla. Dating asawa. Gusto mo? Sabihin kong wala ka? Hindi po. Kailangan ko siyang kausapin. Tinanggal niya ang kanyang puting coat, isinabit sa hook. Hindi nanginginig ang kanyang mga kamay. At nagulat siya rito. 1 buwan na ang nakalipas. Nagpanik sana siya. Ngayon, hindi na. Nakatayo si Ramon sa gate, hindi makapasok. Huminto si Lina ilang hakbang ang layo sa kanya. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, tinitigan niya ang kanyang asawa ng totoo. Nagbago siya pumayat, lumaylay ang balat, may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, humpak ang mga pisngi. Ang mamahaling suit ay maluwag, na para bang binili para sa ibang tao. Namuti ang buhok sa kanyang mga sentido. Wala ito dati. Lina, sabi niya ng paos. Salamat sa pagpayag. Maglakad tayo. Ayaw niyang mag-usap sa inn. Sa ilalim ng mga matang mapanuri, naglakad sila papunta sa ilog tahimik. May distansya sa pagitan nila, parang mga estranghero. At sa totoo lang, estranghero na sila, matagal na. Sa pampang, mayroong isang lumang bangko. Umupo si Lina. Nanatiling nakatayo si Ramon, na para bang hindi alam kung pinapayagan ba siya. Umupo ka. Umupo siya sa kabilang dulo. Nag-iwan ng espasyo sa pagitan nila. Ang ganda mo, sabi niya. Mas maganda kaysa dati. Alam ko. Tumango siya. Natahimik. Naghintay si Lina. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Sabi niya sa wakas. Nagsulat ako ng speech. Pinag-aralan sa kotse buong biyahe.
Pero ngayon nawala lahat sa isip ko. Kung ganoon, magsalita ka ng walang speech. Yumuko si Ramon. Nakatitig sa kanyang mga kamay. Naging napakasamang asawa ako. Naintindihan ko na yon. Hindi agad noong una. Galit ako. Naghahanap ng sisisihin. Tumakas ka. Kinuha ang pera. Ipinahiya mo ako sa lahat. Yun lang ang iniisip ko. Ang sarili ko. Gaya ng dati. Nakinig si Lina ng tahimik. Tapos, dumating si Paulo. At sinabi sa akin ang totoo. Diretso sa mukha. Gusto kong tumutol. Magdahilan. Pero hindi ko magawa. Dahil tama siya sa lahat. Nabasag ang kanyang boses. Lumunok siya. Nagpatuloy. Nagsimula akong alalahanin ang buhay natin. Ang mga unang taon. Tapos, anta kong baali. Kung paano kang ngumiti noong kakasal pa lang tayo. Kung paano mo binuhat si Paulo. Kinantahan ng Oyayi. Hi. Bye. Hi. Kung paano mo ako hinihintay mula sa trabaho. Naghahain sa mesa. Natutuwa sa bawat salita ko. At ako. Tinanggap ko lang yon bilang isang bagay na dapat lang. Hindi ko man lang napansin. Hindi napansin. Ulit ni Lina. Tamang salita. Si Mama. Hindi kanya gusto. Alam ko. Pero hindi ako nakialam. Akala ko, away babae lang. Sila na ang bahala. Pero sinisira kanya araw-araw. Sa bawat salita, at hinayaan ko, itinaas niya ang kanyang ulo. Tinitigan siya. Patawarin mo ako, Lina. Pakiusap. Alam kong hindi ako karapat-dapat. Pero hinihiling ko pa rin. Tumingin si Lina sa ilog. Ang tubig ay kumikinang sa araw. Umaagos papalayo. May lumutang na sanga na inanod ng agos. Nagsisimula na ang tag-ulan. Alam mo ba kung ano ang iniisip ko sa lahat ng taong iyon? Mahinang sabi niya. Na may mali sa akin. Na hindi ako sapat na maganda. Matalino. Interesante. Nakarapat-dapat ako sa ganoong trato. Ang nanay mo. Sinasabi niya yun ng direkta. Ikaw. Sa iyong pananahimik. At naniwala ako. Nagulat si Ramon. Na para bang sinuntok. Kinailangan ko ng 23 taon para maintindihan. Hindi ako ang problema. Ang problema ay kayo. Sa iyong kawalan ng pakialam. Sa kanyang kalupitan. Ginawa niyo akong anino. At hinayaan ko. Lina. Hayaan mo akong magsalita. Tumingin siya sa kanya. Humingi ka ng tawad. Sabihin nating pinatawad kita. Anong magbabago? Babalik ka sa bahay. Sa nanay mo. Sa buhay mo. Pagkatapos ng isang buwan. Makakalimutan mo ang usapang ito. Pagkatapos ng 6 na buwan. Makakahanap ka ng bagong Joyce. At ako. Maiiwan sa mga alaala. Kung paano ako pinagtaksilan. Matagal nang umalis si Joyce. Hindi si Joyce ang pinag-uusapan ko, kundi ikaw, kung sino ka. Nanahimik si Ramon. Wala nang masasabi. Hindi nagbabago ang mga tao, Ramon. Hindi sa edad na 62. Maaari kang magsisi. Maghinayang. Umiyak sa gabi. Pero ang ugali ay mananatili. Hindi ka marunong magmahal. Hindi ka marunong makakita ng iba. Para sa'yo, ikaw lang ang umiiral. Hindi totoo yan. Bulong niya. Minahal kita. Sa sarili kong paraan. Mali. Pero minahal kita. Hindi yan pag-ibig. Yan ay kaginhawahan. Minahal mo ang ginagawa ko para sa'yo. Hindi ako. Tumayo siya. Pinagpagan ang kanyang palda. Wala akong galit sa'yo. Totoo. Ang galit ay kumakain mula sa loob. At gusto kong mabuhay. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik. Hindi nangangahulugang paglimot. Mag-apply ako para sa annulment. Hahatiin natin ang ari-arian ayon sa batas. Ang reklamo sa pulisya. Babawiin ko. Nagawa na nito ang trabaho niya. Trabaho? Pinag-isip ka. Sa unang pagkakataon sa maraming taon. Nanatiling nakaupo si Ramon. Nakatingin sa lupa. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay. Mukha siyang matanda. Sirang tao. Kumusta ang nanay mo? Tanong ni Lina. Ikinagulat ang sarili. Malala.
tuluyan ng humiga. Sabi ng mga doktor, hindi na magtatagal. Nalulungkot ako. Talaga bang nalulungkot ka? Nag-isip si Lina. Oo, isa siyang malungkot na tao. Buong buhay niyang nilabanan ang mundo. At sa huli, naiwang mag-isa. Itinaas ni Ramon ang kanyang ulo. Tinanong kanya kahapon. Sa unang pagkakataon sa lahat ng linggong ito, sinabi niyang mali siya. Huli na, hindi sumagot si Lina. Ang mga salita ng isang namamatay na babae ay walang binabago. Huli na ang lahat. Aalis na ako, sabi niya. May trabaho ako. Trabaho? Nurse ako. Tumutulong sa lokal na doktor. Tinitigan siya ni Ramon ng kakaibang tingin. Nurse, ulit niya. Tulad ng dati. Bago ako. Oo, tulad ng dati. Tumalikod siya at naglakad papunta sa bayan. Naiwan si Ramon na nakaupo sa bangko. Isang maliit, madilim na figura sa gitna ng kumikinang na ilog. Sa kalagitnaan ng daan, huminto si Lina. Lumingon, Ramon. Itinaas niya ang kanyang ulo. Ingatan mo ang sarili mo. Iyon lang ang maibibigay niya. Hindi ka patawaran, hindi pa panahon. Hindi pag-ibig matagal nang namatay. Simpleng mga salita. Mga salita ng isang tao para sa isa pa. Tumango si Ramon. Nagpatuloy si Lina sa paglalakad. Kinagabihan, nakaupo siya sa beranda kasama si Aling Nena. Ikinuwento ang pag-uusap. Magaling ka, sabi ni Aling Nena. Hindi ka sumabog. Hindi sumigaw. Hindi nagpadala sa awa. Akala ko mas mahirap. Ibig sabihin, handa ka na? Handa nang magpalaya? Tumunog ang telepono. Si Paulo. Ma, tumawag si Papa. Sinabi niyang nag-usap kayo. Oo. Kumusta ka? Mabuti. Totoong mabuti. Natahimik si Paulo. Ma, may balita kami. Buntis si Ana. Natigilan si Lina. Pagkatapos, ngumiti ng malawak mula sa puso. Paolo, anak! Napakagandang balita. Binabati ko kayo. Magiging lola ka na. Lola. Magiging lola na siya. Bagong buhay. Bagong papel. Bagong simula. Sobra akong masaya. Bulong niya. Sobra akong masaya. At iyon ay purong katotohanan. Lumipas ang 1 taon. Nakatayo si Lina sa harap ng kanyang bahay maliit, ngunit maginhawa, na may mga inukit na dekorasyon at isang hardin na puno ng mga namumukadkad na bulaklak. Binili niya ito noong tagsibol. Nang dumating ang pera mula sa paghahati ng ari-arian, mabilis na naayos ang annulment. Walang mga iskandalo. Hindi lumaban si Ramon. Pinirmahan ang lahat ng papel. Ibinigay ang kalahati ng bahay. At opisyal na iniwan sa kanya ang kotse. Na para bang sinusubukang bayaran ang nakaraan. Hindi tumanggi si Lina. Hindi ito limos. Ito ay kanyang karapatan. Tutat lang 3 taon nang inila ang lakas. Oras, kalusugan, 3 taon ng buhay na ibinigay niya sa mga taong walang pakialam. Ngayon, nabubuhay siya para sa sarili at para sa mga mahal niya. Tumunog ang gate. Lumingon si Lina. Sa daanan, naglalakad si Dr. Morales, nakatukod sa baston. Sa huling taon, tuluyan na siyang humina, hindi na makalakad ng maayos. Nanginginig ang mga kamay. Bumibigay ang memorya. Noong nakaraang buwan, opisyal niyang ipinasa kay Lina ang pamamahala ng klinika. Nagretraining si Lina. Naibalik ang kanyang lisensya. Nakuha ang lahat ng kinakailangang dokumento. Ngayon, siya na ang nag-iisang medical professional sa bayan. Magandang umaga, Dr. Morales. Maganda, maganda. Nagtimpla ka na ba ng tsaa? Handa na po. Tuloy po kayo. Naging tradisyon na nila ito. Tuwing umaga, dumadalaw ang matanda para sa tsaa. Nauupo sila sa beranda. Pinag-uusapan ang mga pasyente, ang panahon, ang mga balita sa bayan. Alam ni Lina na para sa kanya, ang mga pagbisitang ito ang tanging aliw. Mag-isa siyang nakatira. Namatay ang asawa niya, 10 taon na ang nakalipas.
Ang mga anak ay nasa malalaking lungsod na. Narinig ko, darating ang anak mo? Tanong nito. Umupo sa silyang yantok. Opo, kasama ang asawa at ang maliit na bata. Apo, babae? Opo, si Maria, 3 buwan na. Ngumiti si Lina sa mga salitang iyon. Ipinanganak si Maria noong Hunyo maliit, mapula-pula, na may maiitim na buhok. Pumunta si Lina sa kanila pagkatapos niyang manganak. 2 linggo siyang nanatili doon. Tumutulong sa bata, nagluluto, naglilinis. Ngunit ngayon, ito ay isang kagalakan. Ngayon, ito ay pag-aalaga sa mga mahal sa buhay. Hindi isang obligasyon sa mga taong humahamak sa kanya. Masuwerte ka, Lina, sabi ni Dr. Morales. Uminom ng tsaa. Apo, mabait na anak. Sariling bahay. Pero 1 taon lang ang nakalipas. Dumating ka dito na walang laman, takot, hindi alam kung saan pupunta. Hindi po ako takot. Takot ka. Takot ka. Marami na akong nakitang tao. Marunong akong makakita. Dati, natatakot ka sa sarili mong anino. Ngayon, tingnan mo. Reyna ng buhay mo. Hindi na nakipagtalo si Lina. Tama siya. 1 taon na ang nakalipas. Ibang tao siya. Isang anino ng isang tao. Pagkatapos ng tsaa, inihatid niya ang matanda sa gate at pumunta sa klinika. 9:00 ang simula ng trabaho. Ngunit gusto niyang pumasok. Nang maaga suriin ang mga gamot, ihanda ang klinika. Tingnan ang mga tala. Ang trabaho ay nagbibigay ng kahulugan sa kanyang buhay. Araw-araw, tinutulungan niya ang mga tao totoo. Buhay. Nagpapasalamat. Araw-araw, nakikita niya ang resulta ng kanyang mga pagsisikap. Ibang-iba ito sa kanyang dating buhay, kung saan ang kanyang trabaho ay tinatanggap na parang utang na loob, at siya mismo ay isang invisible sa sarili niyang bahay. Pagsapit ng tanghali, dumating si Paulo. Narinig ni Lina ang ingay ng makina, at tumakbo palabas. Huminto ang sasakyan, bumukas ang pinto, at lumapit ang anak niya. Malapad ang ngiti. Ma, nagyakapan sila ng mahigpit. Isang yakap na hindi nila nagawa sa loob ng maraming taon. Lumabas si Ana sa kabilang panig. Maingat na karga ang munting si Maria. Tita Lina. Ay, Lina po pala. Tumawa siya. Hindi pa rin ako masanay. Akin na ang prinsesa ko. Kinuha ni Lina ang apo. Tinitigan siya ni Maria ng malalaking abuhin na mga mata, tulad ng kay Lina, tulad ng kay Paulo. Mga mata ng pamilya, mga mata ng kanyang lahi. Lumaki ka na, bulong ni Lina. Tunay na prinsesa. Prinsesa rin ang ugali. Buntong hininga ni Ana. Sumisigaw sa gabi. Hindi kami pinapatulog. Lilipas din yan. Si Paulo, sumisigaw din. Hanggang 4 na buwan. Tapos kumalma. Pumasok sila sa bahay. Tumingin sa paligid si Paulo. Sumipol. Ma, inayos mo pala lahat dito. Bagong wallpaper. Mga gamit. Tinulungan ako ni Aling Nena at ng mga lalaki dito, kapalit ng maliit na bayad. Nasaan po pala si Aling Nena? Pumunta sa anak niya sa probinsya. Babalik sa Nobyembre. Nananghalian sila sa beranda. Naghanda si Lina ng lahat ng paborito sinigang, pritong isda, at mga minatamis na saging. Kumain si Paulo ng may gana. Pinupuri ang bawat pagkain. Kinakarga ni Ana si Maria. Kinakantahan ng oyayi. Pagkatapos ng tanghalian, nang umalis si Ana para patulugin ang bata, naiwan sina Paolo at Lina. Matagal na nanahimik ang anak, nakatingin sa ilog sa malayo. Pagkatapos ay sinabi, Ma, kailangan kong sabihin sa'yo ang tungkol kay Papa. Naging tensyonado si Lina. Ilang buwan na silang hindi nag-uusap tungkol kay Ramon. Mula nang maayos ang annulment. Anong nangyari? Namatay si Lola. 3 linggo na ang nakalipas. Ayokong sabihin sa telepono. Dahan-dahang huminga si Lina. Si Doña Zenaida ang babaeng lumason sa kanyang buhay. Sa loob ng 15 taon. Ang babaeng tumawa sa kanya noong gabing iyon. Ang babaeng tinawag siyang manok. Walang silbi. Isang walang laman na espasyo, wala na. Kumusta si Papa?
Malala, sobrang lala. Kasama niya si Lola. Hanggang sa huli, inalagaan siya. Hindi kinakaya ng mga tagapag-alaga. Umaalis. Siya ang naiwan. Pumayat ng mga 15 kilo. Hindi mo na makikilala. Nakinig si Lina ng tahimik. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman. Hindi tuwa, hindi siya malupit. Hindi kalungkutan, hindi karapat-dapat si Doña Zenaida sa kanyang mga luha. Mas tamang sabihing, isang kakaibang ginhawa na parabang naisara na ang huling pahina ng isang mabigat na libro. Bago mamatay si Lola, tinatanong kanya, patuloy ni Paulo. Sabi ni Papa, may gusto raw siyang sabihin, pero hindi na umabot. Sa tingin niya, hihingi ng tawad. Siguro, o baka hindi. Hindi na natin malalaman. Wala ka nang pakialam? Nag-isip si Lina bago sumagot. Hindi sa wala akong pakialam. Maraming taon ko siyang kinamuhian. Pagkatapos, tumigil ako. Ang galit ay kumakain ng sobrang lakas. Isa siyang malungkot na tao, Paolo. Malungkot at masama. Ganoon ba siya ipinanganak o naging ganoon? Hindi ko alam. Pero ang kanyang kalungkutan ay hindi nagbibigay sa kanya ng karapatang gawing malungkot ang iba. At si Papa? Siya. Pinatawad mo na ba siya? Matagal na tumingin si Lina sa ilog. Ang tubig ay kumikinang. Nagbabago ng kulay sa araw. Maganda. Payapa. Hindi ko alam kung ano ang pagpapatawad, sabi niya sa wakas. Kung ang ibig sabihin niyan ay kalimutan at magpanggap na walang nangyari. Hindi. Hindi ko siya pinatawad at hindi ko siya patatawarin. Pero kung ang pagpapatawad ay pagpapakawala, pagtigil sa pagdadala ng sakit sa loob, pagpayag sa sarili na magpatuloy sa buhay. Kung ganoon, oo. Pinakawalan ko na siya. Hindi ko na siya kaaway. Isa na lang siyang estranghero, na mayroon akong isang anak at isang nakaraan. Tumango si Paulo ng dahan-dahan. Nagtatanong siya kung pwede siyang pumunta, tingnan ng apo. At anong sagot mo? Nadesisyon mo yon. Bahay mo to. Natahimik si Lina. Gustong pumunta ni Ramon. Makita ang apo. Makita ang kanyang bago. Malaya. Masayang buhay. Hayaan mo siyang pumunta. Sabi niya. Balang araw. Hindi ngayon. Kailangan ko ng panahon. Sige ma. Sasabihin ko. Kinagabihan. Nakaupo silang apat sa beranda si Lina. Paolo. Ana. At ang maliit na si Maria. Ang araw ay lumulubog. Pinipintahan ang langit ng kulay kahel at rosas. Amoy damo, ilog, at papalipas na tag-araw. Ang ganda dito. Mahinang sabi ni Ana. Naiintindihan ko kung bakit ka nanatili. Hindi ko rin naintindihan agad. Akala ko pansamantala lang. Hanggang sa makatayo ako sa sarili kong mga paa. Tapos, ayoko nang umalis. Masaya ka ba? Ma, tanong ni Paulo. Tiningnan siya ni Lina. Ang kanyang manugang. Ang kanyang apo na mahimbing na natutulog sa kandungan ni Ana. Ang kanyang bahay. Ang kanyang hardin. Ang kanyang langit. Oo, sabi niya. Masaya. Totoong masaya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Gabi. Nang matulog na ang lahat, lumabas si Lina sa beranda. Ang langit ay puno ng mga bituin. Tahimik ang agos ng ilog sa malayo. May tumatahol na aso sa kung saan. Naalala niya ang gabing iyon, 1 taon na ang nakalipas. Kung paano siya nakatayo sa likod ng pinto at nakikinig habang pinagtatawanan siya ng kanyang asawa at biyenan. Kung paano siya nagpasya na umalis, nag-impake, at nagmaneho patungo sa kawalan. Bukas, magigising siyang pulubi, sabi ni Ramon noon. Nagkamali siya. Nagising siyang malaya. Akala niya, nawala sa kanya ang lahat. Ngunit natagpuan niya ang sarili totoo. Malakas. Buhay. 1 taon na ang nakalipas. Isa siyang anino. Ngayon, isa na siyang tao, na may trabahong mahal niya, bahay na itinayo niya, at pamilyang nagpapahalaga sa kanya. Naalala niya ang mga salita ni Aling Nena.
Ang mga unang hakbang ang pinakamahirap. Pagkatapos, gagaan na. Totoo iyon. Ang mga unang linggo ay nakakatakot, kawalan ng katiyakan, kalungkutan, mga pagdududa. Ngunit nakayanan niya. Hindi mag-isa, sa tulong ng mabubuting tao na nakilala niya. Sa tulong ng anak na pinili ang katotohanan. Sa tulong ng sariling lakas na hindi niya alam na mayroon siya. Tumunog ang pinto. Lumabas si Paulo. Ipinatong sa balikat ng ina ang isang kumot. Hindi makatulog? Nag-iisip. Tungkol saan? Tungkol sa buhay. Kung paano ito kakaibang umiikot. Umupo siya sa tabi niya. Inakbayan. Alam mo ma, proud ako sa'yo. Totoo. Talaga? Oo. Ginawa mo ang isang bagay na hindi kayang gawin ng marami. Umalis ka. Nagsimula muli. Hindi sumuko. Sumandal si Lina sa kanyang anak. Mainit siya. Pamilyar. Ang kanyang anak, ang kanyang matanda, malakas, at tapat na anak. Salamat, Paulo. Para saan? Dahil hindi ka tumalikod. Dahil naniwala ka. Nanay kita. Paano ako tatalikod? Nakatayo sila ng tahimik, nakatingin sa mga bituin. Sa malayo, daan-daang kilometro ang layo. Sa isang walang laman na apartment, nakaupo si Ramon, nag-iisa. Wasak. Nawala ang lahat. Hindi niya ito ninanais ng masama. Ngunit wala na ring awa. Tanging tahimik na pag-unawa. Lahat ay tumatanggap ng nararapat sa kanila. Maaga man o huli, tumayo siya. Hinalikan ng anak sa tuktok ng ulo. Tulog na tayo. Bukas. Bagong araw. Tara. Pumasok sila sa bahay. Isinara ni Lina ang pinto. Hinila ang mga kortina. Humiga sa kanyang kama. Sa kanyang silid. Sa kanyang bahay. 1 taon na ang nakalipas. Nagising siya sa isang dayuhang mundo, hindi alam kung ano ang gagawin. Ngayon, nasa bahay na siya. At ito ay simula pa lamang. Salamat sa pakikinig. Ang kalayaan ay hindi isang lugar. Ito ay isang desisyon. Minsan, isang umaga lang ang nagbabago sa lahat.